Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Dito tayo, yung katulad nga nito, speaking of pinagmukha tayo nga ito, isa sa mga kupal to eh. Isa sa mga kupal. Ay, wapakel siya. Ito, ayan o. Ito siya o. Yan! Yan. Oh, yan. Ayan na naman siya. Ay. Marami daw nainggit dito. Sabi niya o, daming nainggit dito. Bumanat pa nga yung iba dyan. Ewan ko lang kung sino pinaparinggan nila kasi sa Banateros, wala kaming pakialam dito eh. Kasi una-una alam nyo kung bakit. Na may, kagaya nga na sinabi namin, alam namin na kamag-anak ni Lisa Marcos ang mga Aquino, ang mga Dilawan. Alam namin yun na kamag-anak. Kaya walang hindi big deal sa amin to eh. Ewan ko lang ho dito kay Mike Abe kung ano na naman Mike Abe, ano na naman tong pakulo mo. May issue ka na naman na may niluto ka na naman, may makontent lang. Tapos si Mike Abe, ultimong picture, ginawa ng kulay, no? Gago! In fairness ha, ang talino mo rin na, alam mo, Mike Abe, dapat gumagawa ka ng pelikula. O ikaw yung magsulat ng sarili mong pelikula. Kasi ang galing mong gumawa ng kwento. Gago! Anong ikinakahiya ng mga... Ano sabi mo, Drogon? Ano sabi niya? Ikinakahiya nga ng mga DDS yan. Sino? Si Mike Abe? Kinakahiya talaga. Anong maraming nainggit? Hindi siguro, hindi ko alam dun sa ibang vlogger, lalo dun sa gumagaya sa Banateros. Hindi ko alam kung yung isang grupo diyan na insecure sa Banateros, baka sila, baka yun, pwede pa na kinontent nila to kung ano-ano yung pinagsasabi nila. Pero sa amin, ng Banateros, wala sa aming epekto eh. Wala kaming pakialam dyan eh, kasi alam namin na magkakamag-anak talaga yan. Di naman relevant yan sa boss ni, sa inyo, boss D, na kailangan i-topic yan. Kaya nga eh. Hindi ko alam, baka dun sa kabilang grupo na gumagaya sa Banateros, pati yung logo nga ginaya. Gago! Wala nga, wag na kayo magtaka kung bukas sa makalawa, mga kalbon na sila. Gago! Tapos may mga malalaki na rin ng katawan. Gago! Ano daw? Jay. Ito, hari monet mo kay Banat Bay. Lagi na ginugurgure. Mukhang malapit net mo nung nos din. Sir, JR Chad. Sir, lasing ka po? Gago! Sir Chad, lasing ka po? Hindi ko maintindihan sinabi mo. Jay, hare mo, net mo. Anong hare? Kay Banat Bay. Lagi na ginugurgorhe. Mukhang makapit net mo. Nos J. Mukhang mataas ang net ko kaysa kay Banat Bay. Ganun ba? Kasi laging alam mo, ang internet ko, 2,000 pesos per month. 400 Mbps pang computer shop. Gago! Kaya kung halimbawa man, kung mapapansin nyo, hindi ako naglalag. Kasi talagang pinaglaanan ko to. Gusto kong, ang kulang na nga lang talaga sa akin yung, basta may regalo sa akin sa bayan. Gago! Sorry. Baka internet connection, no? Parang ang internet... Naglag din si Chad eh, no? Nawala tuloy yung content ko. Oo nga, baka internet nga. Lasing yata ako, baka lasing yan, yun ha? Ano to, parang di naman kayo nag-iinom.
Hindi, 400 Mbps kasi itong ano ko, maganda yung internet ko na nakuha. Oh, hindi siya masyadong sikat pero ang ganda guys, promise. Yung Cheetah. Oh, Cheetah, type nyo na lang dyan. Oh. Sa Maynila, meron yan, Cheetah. Hindi, bagong ano yan, ang lakas niya yan, hindi ako naglalag, diba? Mimisanan lang siguro. Tumatagay pa ata. Ito. Boss Joe, yun, inayos na. Share mo net mo kay Boss Bay. Lagi na lang nagugurgur Mas makapit net mo. Lagi na lang nagugurgur pati ako naglag din po. Gago! Ay! Pati din ko laglag no? Visit ka, JR Chad. Hindi, sinabi ko na yan kay Banat Bay. Oh, hindi natin alam. Tono, so yaman ni Banat Bay. Ako tuturuan ko pa ba yun? Kung anong magandang internet. Alam na nung mga yun. No? Sadyang baka may may konting diferensya lang. Oo nga, hindi kasi napapansin ko din pag nagla-live si Banat Bay minsan, meron naglalag. Sabi ko parang ganun. Parang mas mataas pa yung ng internet. Siguro sa lugar na rin, baka yung lugar niya doon, baka may na-signal doon. Kaya mo ba, papakabitan ko ng wifi na mas malakas. Si Banat Bay, huwag kang mag-alala. Ako naman kukusa. Depende rin sa location. Kaya nga yung sinasabi ko, baka may na-signal doon sa kanya, malakas dito sa akin. Malapit kami sa Signal Taguig. Santa Ana to. Sa taas, Signal Taguig. Isang lugar yun, Signal. Hindi malakas talaga. Gago! Kaya saan ba si Banat Bay? Sa Sa Bikutan? Saan ba si Banat Bay? Hindi ko alam kung tiga saan si Banat Bay. Kaya mataas yung internet ko. Malapit ako sa Signal Taguig. Ayaw nga, location niya lang yun. Diba? Tuloy na natin to kay Abe. Ito, wala kaming sa Banateros, walang inggit. Ito na, nakakainggitan namin. Ayaw ko na magsalita. Matino ako. Yan, nakikita nyo yung picture na yan? Si First Lady. Alam niyo, napapansin ko kay Mike Abe, kapag sinasabi niya, ayan, nakikita niyo, parang nagdadalawang isip na siya ngayon. Hindi totoo lang pinanood ko kasi kanina to. Napapaisip ako, tapos pinapanood ko yung ibang video niya. Kapag may pinapakita siyang video or picture, nauutal na siya nauutal na siya dun sa sinasabi niya, oy, nakikita niyo ba yan? Kasi siguro, alam niyo si Mike Abe, nanonood sa atin yan, siguro isip-isip niya, pumapasok siguro sa isip niya na, ba't ko pa pinapakita? Ba't ba ganun yung sinasabi ko? Nakikita naman nila. Kasi ayan, nakikita nyo ba yan? Samantalang, tinapat niya naman sa screen. Tapos nauutal na siya. Siguro naiisip mo, Mike Abe, kapag pag na... Kawawa naman si Mike Abe. Yan, nakikita nyo yung picture na yan? Si First Lady yung nasa gitna, Lisa Araneta Marcos, at yung dalawang lalaki, anak yan ni Chris Aquino. Kaya ako pinapakita yan. Ako, ang daming naiinggit dyan. Ang daming nangiintriga dyan. Kasi, di ba, anak ni Chris Aquino, itong isang yung naka-white, ito yung anak ni James Yap, di ba, kay Chris Aquino. Tutang na, chismoso talaga. Gago! Akalain mo yan, hindi namin alam yun. Ang alam ko, anak lahat ni James Yap yan. Anak ni yan. Anak ni Philip Salvador lahat yan. Buta na, akalain mo yan, Mike Abe, ha? Ang lapit mo talaga, Mike Abe. Pagka-chismoso ka talaga. Chismoso si Mike Abe, no? Alam niya lahat. Namang naka-block pa yan? Yung bulaklak, Mike Abe, saan galing yan? Yung bulaklak na nasa likod nila, anong tawag ng bulaklak nila at saan makikita? Gago! Paki-explain naman kasi kita naman namin kasi kilala naman namin yung tatlo na yan. Ina-explain mo pa. Ano ba yung sinasabi mong analysis? Analysis and opinion? Hindi, sige, opinion mo yan. Pero yung analysis, wala ka talaga nun. Gago! O yung anak ni Joshua, anak ni Philip Salvador. So, anak niya ni Chris Aquino. Na alam. Kay Philip Salvador pala to. Ito mo, alam ni Mike Abe yun, no? Grabe, Mike Abe, updated ka pala sa showbiz, ha?
Gago! Hindi namin alam yun ha, may kabi ha. Updated ka pala. Puta, chismoso ka din pala, no? Ang galing naman ni may kabi. Sana all. Gago! Aquino na nagpunta sa opisina ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan. Kaya ako pinapakita, dahil nga po, nakakulayan pa ng politika. Kaya ang aking pong assessment at tingin dito, naiinggit yung iba dahil binigyan ng pagkakataon. Na kapag usapang Aquino and Marcos, talagang may kulay politika yan. Hindi naman sila nag-start to showbiz tapos naging politics eh. Nag-start sila to politics to showbiz. 'Di ba? Kaya natural na makukulayan at makukulayan yan. Normal yun. Pero yung inggit, ewan ko kung sino ba naiinggit. Baka, sino naiinggit? Duterte? Duterte community, supporters, may inggit sa kanila. Unang-una, may kabe, sa pinakita mong picture, ayoko na lang magsalita. Tayo na, masama kasi sabihin to eh. Ba't kami may inggit? Una-una, o sige, sila na mapera. O mapera na sila. Ang tanong, masaya ba sila? Gago! Pangalawa, matino pag-iisip namin. Wala akong sinasabi na hindi matino ang pag-iisip nila, ha? Wala akong sinasabi nun. Basta, sinasabi lang namin, mga Duterte supporters, at lalong-lalo na ako at kayo, matitino tayo, alam niyo yan. Wala tayong sa pag-iisip. So, labo talaga na mainggit eh. Gago! Huh? Itong Marcos, kasama siyempre ang First Lady, hindi sila namumulitika. Kahit sino kanilang ini-entertain. Oo nga. Wala naman sinasabing namumulitika sila, pero yung sasabihin mo na wag lagyan ng wag lagyan ng politics, putay na saan ba nanggaling yung mga yan? Nag-start to politics yan, hindi naman nag-start ng showbiz yan. Bakit guys, nag-start ba si Benigno Aquino, senior ng artista? Nag-start ba si Cory Aquino bilang artista? Ha? Ano nga? Tawag dito. Paki-comment ko kung doon sila nagsimula. O katulad nga, halimbawa, Duterte. Ano bang isa sa mga dating mga kalaban ng Duterte Marcos. Oh. Kahit saan mo makita ang Duterte Marcos, politika, politics, and politics pa rin ang maiisip mo sa kanila. Kasi hindi naman sila nag-artista. hindi naman sila nakilala dahil artista sila dati at ngayon naging politika. Hindi naman ganun. Maiisip mo sa Duterte, mayor, ganon, Tatay Digong, yun. Wala kang maiisip na artista, ganyan. Doon sila nagsimula eh. Ngayon, ang masama niya, ang pinuputak ni Mike Abe, masyado daw iniintriga. Malamang, ganyan naman talaga sa Pilipinas. Pero kapag usapang Duterte, may intriga or may inggit sa mga yan, tayo na, Mike Abe, mag-isip-isip ka. Oo, mapera sila kung saan mapera. Ang tanong, masaya ba sila? Tingnan mo nga ha. Ito na lang ha. Tingnan nyo, una, mapera ang Aquino. Napapagaling ba si Chris Aquino ng pera niya? Tanong nga. Napapagaling ba si Chris Aquino ng pera nila? Hanggang ngayon, nagdurusa si Chris Aquino sa sakit niya. Hindi ko naman po siya pero wala naman po sinasabing masama. Pero kung kung ano lang yung about sa pera, kasi yung iba kasi, masyadong umaano sa pera, sumasamba. Kapag mapera ka, masaya ka na daw sa buhay mo. Puta na, kalokohan yun. Mas masaya pa rin mamuhay nang wala kang karamdaman at wala kang inaapakan ng mga na tao. Hindi walang maiinggit na Duterte. Malamang sasabihin nito Duterte, tingnan nyo. Nire-respeto at pinapahalagahan. Katulad niya, nakita niyo, ang ganda ng ngiti nila, tatlo. Di ba? Di ba? Mga apo yan ng dating ng mga Aquino at anak ni Chris Aquino. Na alam naman natin, kahit nga si Chris Aquino, natutuwa niyan eh. Kahit alam naman natin si Chris Aquino ay may sakit, nasa Amerika pa yata, di ba? Yun po yung pagpapatunay na... Updated ka. Ha?
Puta na, may kape, di nga totoo. Baka totoo na yung balita, bata ka ng dilawan. May kape, ha? Ano, baka mamaya may kape, totoo pala yun. May, bata ka talaga ng dilawan na. Gago! So, makakapagtaka, may kape, biruin mo, media ka, ha? Biruin mo, hindi ka pala media. Biruin mo, dati kang nasa media. At politics expert kung tawagin. Puta, na-updated ka sa buhay ng mga artista? Gago! No? Updated ka sa buhay ng mga artista, may kabe? Grabe naman, may kabe. Hindi ka lang hindi lang masama ugali mo, chismoso ka pa. Gago! Tama ka, Boss Jay, kahit ako walang pera, masaya naman ako sa papanood sa'yo. Di ba? Ganun lang yun eh, wala tayong pera, pero masaya tayo. At wala tayong nararamdaman. Hanin mo yung sobrang yaman mo kung puro sakit ka naman. Gago! Diba? Oh. Hindi kinukulayan ng anumang politika ang nakaraan sa mga Marcos at Aquino. Hindi nga maiiwasan yun. Common sense, may kabe. Hindi maiiwasan yun. Ano yan eh? Aquino Marcos yan, tanga ka ba? Gago! Buka talaga. Sa ilalim ng Marcos administration ay yung respeto sa isa't isa. Katulad yan, dalawang bata na, wala namang ginalaman sa anumang isang pampolitika, o di ba? Nagpunta sa office of the... Pag-aabot sa bata, puta na eh, si Kitty nga, wala namang kinalaman yung bata, sinabihan ni Trillanes na drug lord. Gago! Di ba? Di ba, idol mo yun si Trillanes? Matatandaan niyo yung sinabi ni Tatay Digong na tinawag ni Trillanes na drug lord, si Kitty Duterte. Bata pa lang nun, ha? 12 years old pa lang nung mga panahon na yung si Kitty Duterte. Walang kinalaman yun, ha? Kaya hindi mo maiiwasan yan, may kabe. Ikaw may kabe, tagal mo na rito dito na lumuma yung balat mo sa mundo, pero parang bago ng bago. Gago! Sila ng presidente, hinanap, initiative. Ayan. Bakit iniintriga ng iba? Sino yun? Piklawan na raw itong gobyerno ito, kung ano-ano daw. Abay, hindi po, wala pong ganoon. Dahil, dapat ang isang presidente, lahat ng tao pinakikitunguhan. Lahat ng tao ay nirerespeto, lahat ng mamamayang Pilipino ay dapat kaibigan. Yun! Ang gobyerno ay dapat lahat ng tao ay pinapangalagaan. Ano pa daw? Ulitin natin. Ng presidente, hinanap, initiative. Ayan. Bakit iniintriga ng iba? Na piklawan na raw itong gobyerno ito, kung ano-ano daw. Abay, hindi po, wala pong ganoon. Dahil, dapat ang isang presidente, lahat ng tao pinakikitunguhan. Pinakikitunguhan lahat ng tao ng presidente, okay? Pinakikitunguhan. Ganun pala yung pakikitungo niya sa Duterte at Marcos. Kay Kay Kuya Buloy, no? Ganun. Okay, ano pa? Lahat ng tao ay nirerespeto. Lahat ng tao ay nirerespeto. Pero yung mga tao sa KOJC, nirespeto ba niya? Okay. Ay, hindi pala si Marcos yung hindi utos ni Marcos yun. Pilipino ay dapat kaibigan. Dapat mga kaibigan ng mga Pilipino. Bakit mas nakikinig si Marcos kaysa sa bakit ganoon? May kabe. Kung totoo man yung sinasabi mo, bakit parang mas nakikinig si Marcos sa Amerikano kaysa sa mga Pilipino? Gago! Di ba? Hindi nga natin tagal na natin pinuputak yung kahirapan sa Pilipinas mas inuuna niya. Mas pinapakinggan niya pa nga yung mga Amerikano Lokohan mo, may kabe. Pag-aalataan na sip-sip tayo ka, tingnan mo. Why? Bakit paging ganyan ka na? Si may kabe, ba't paging ganyan ka na, ha? What the... Mais ka, may kabe, wag ganyan. Kakantahan na naman kita Buta na bagay talaga kay Mike Abe to. Kasi yan. Ito. Wait lang. Patugtugin natin, guys. Na-miss ko to
mabago dahil sa Diba? Tug mo eh. Ang ganda maging cover ng kanta na yan. Gago! Ay, naku mo. Isip ka, may kami, lap trip ka talaga. Kasi isa sa mga obligasyon ng First Family, hindi lang ng Pangulo. At siyempre, First Lady, Lisa Araneta Marcos, hindi mo masama. Ako natuwa rin ako na makita, kaya nga ginawa kong topic ito eh. Kasi ito ay isang pagpapatunay. Natuwa daw siya kaya niya ginawang topic. Akala ko ba, daming nainggit kaya ginawa mong topic. Kaya yung respeto sa isa't isa. Huwag idamay ang mga bata sa kung anuman ang nakaraan. Putangin na mo, ikaw nga, gusto mo ipabomba yung kay OJC. Gago! Huwag idadama yung bata, kaplastikan mong hayop ka. Ang ina ko. Tunginan to, plastic mo. Huwag idama yung mga bata. Putangin na mo, nasa video mo yung kay OJC, gusto mo ipabomba eh. Tunginan tong hayop na to. Plastic ang puta. Sasabihin mo mga bata walang kinalaman, eh bakit yung mga bata sa KOJC? Ganon. Pag mayaman yung mga bata katulad ng mga Aquino, walang kinalaman. Pero kapag KOJC ng mga mahihirap, pwede. Utangina ka. Gago! Plastic mo, gago. Anong kinalaman sa ano? Walang kinalaman mga bata. Puta na eh. Nung nakita mo may itak yung, may sukbit na itak lang yung bata dun sa KOJC, sabi dapat inano mo na yan eh. Ano, gusto nyo nga ipabomba eh. Ano lang itong lahat na to, biglang tumaas yung dugo ko sa'yo ah. Sarap durugin ng mukha mo eh, no? Plastic ka, tanginan to. Plastic ang puta. Doon sa video mo, nireactionan ko. Gusto mong ipabomba yung kay OJC. So sabi mo, mga bata, wag ihalo sa politika. Bobo ka ba? Tantado ka. Tantado tong putang inang to. Gago! Ano, magtatagpo ng landas may kabi, babasagin ko talaga mukha mo. Oo, may kabi, magkaso ka na. Gago! Panginan itong mahal po ito, apaka plastic mo. Mga boto, hindi nyo daw may isa pong politika. Puta na yung kayo, ba't yung mga kayo di siya, ang tingin mo dun sa member na dun sa Green Mountain, na sinalakay nila. O, di ba mga kabataan yun, tanga? Panginan tong hayop na to, plastic mong hayop ka. Salamat ka, hindi tayo nagpangtagpo sa kayo, JC. Puta na, kung nagpangtagpo tayo doon, ganyan pinakita mo sa ugali. Kahit nandun ka sa loob ng kayo, JC, binugbog kita. Gago! Panginan to. Dami mong sat-sat na hayop ka. Makasip-sip ka lang. Yung uso mo tsaka ilong mo, pantay na. Oh. Namamaga na yan sa kakasip-sip mo. Gago! Panginan to. Yung talaga sa mga plastic na tao, promise. Pawa ipit ang hype to. Gumawa ka na nga lang ng issue, ng dagdag bawas ka pa. Gago! Hindi ko naman sinasabi na sige lang, iba si Bimbi, yung anak ni Philip Salvador. Hindi ko naman sinasabing ganon. Pero putahin lang tong hype na to, napaka-plastic nito. Oh, tanong mo ko, sip-sip ka lang. Magkano ba may kabe? Tanong lang. Gago! Tong ina mo. Huwag idamay ang ganitong iso sa wala naman hong kinalaman. Oh, walang kinalaman yung mga member ng KOJC. Ba't yun ano, ba't yung mga sinabi mo nung nakaraan sa video mo, ano yun? Ano yun, tulog ka ba nun? Naginip ka ba? Utangin na to, sarap sipain sa mukha ang puto. Mahirap na tas kaya talaga mong alam mo yun, iniiwasan ko talaga magmura, pero puta na, pag ito si Mike Abe na re-reaction ako, mapapamura ka sa sobrang kaplastikan nito eh. Oo, ay sasabihin niya, ba't mo kasi pinapanood yun? Hindi po pwede, putang inang niya, maikipagbargan ako ng mukha sa mga to. Ganun ako sumuporta, hindi ako yung susuporta lang ako pag malakas ang views. Hindi ako ganun.
Susuportahan ko lang yung tao pag may pakinabang, hindi ako ganun. Susuportahan ko lang yung mga tao dahil napapakinabangan ko. At kapag wala ng pakinabang, ano ko na, lilipat na ako sa kabila, hindi ako ganun. Gago! No? Ni pisong duling, wala naman ako na ano, wala naman akong nakuha sa KOJC. Yun, yung pagkain nun, sarap talaga. Gago! Pagkain, yung paikisama nila, ang sarap. At kung hindi dahil sa KOJC, hindi ako nakapunta ng Davao. Diba? Ang sarap ng pagkain nila doon. Walang problema yun. Oh. Pero puta na, itong hype na to, pagtapos mong pakinabangan, gaganyanin mo. Gago! Hindi, alam mo, Mike Abe, hindi man sa hindi ako nagbibiro, pero ulitin yung sinabi ko Mike Abe, alam mo, lahat ng ginagawa mo sa KOJC, babalik lahat sa'yo, tandaan mo yan. Itaga mo yan sa bato, Mike Abe. Soon. Ngayon, siguro, hindi mo pa yung mararamdaman, pero darating na ang panahon, hindi man sa'yo, pwede rin sa kamag-anak mo, pwede rin sa pamilya mo, dadapo yung karma na yun. Mahirap yun, Mike Abe. Mahirap yun. Kaya, nako po, ingat-ingat ka. Ito ay isang pagpapahalaga, pagkilala ni First Lady sa mga bata, pagkilala ni Chris Aquino. Wala, sip-sip. Ano lang to? Sumisip-sip lang to, guys. Sumisip-sip. Yan na natin. Huwag natin panoorin. Putangin na. Sumisip-sip ang butik. Alatado. Tignan yung mga... Pakinggan nyo yung mga dialogo niya. Pakinggan nyo. Huwag idamay ang mga bata sa kung anuman ang nakaraan. Huwag idamay ang ganitong iso sa wala naman hong kinalaman. Ito ay isang pagpapahalaga, pagkilala ni First Lady sa mga bata, pagkilala ni Chris Aquino at pagrespeto sa gobyerno ito. Gago! Yun ka! Tayo na, lakas mo sumip-sip kayo na. Bagay, magbe-bermans na. Baka walang 13 man tsaka bonus guys, na? Baka walang 13 man at bonus Puro tangin na talaga, no? Hindi, ito alam nyo naiinggit ako sa mga tansu vlogger. Alam nyo, naiinggit ako. Sobra, lalo kay Mike Abe, sobra ako naiinggit. Yung lagi naman nila sinasabi yan. Sobra akong naiinggit sa kanila. Buruin mo sila may sahod na sa revenue sa YouTube sa kanilang mga social. So nahahawa na ako dito sa hype na to. Social kasi social media sabi. Sa mga social media platform nila, no. May mga revenue, may mga sahod ba? Hindi basta-basta mga sahod ng mga yan. Kasi may boosting page yung mga yan. May mga trolls sila na magpapaangat ng views, di ba? Oo, kaya malalaki nga views nila kaysa sa amin, pero wala naman na kaming pakialam dun. Puta na, tapos may sahod ka pa. No? May sahod ka pa per month. Lupit nun. Isipin niya may sahod ka pa per month. 15.30, diba? Sarap nun. Tapos ang pinakamalupit na to, dinaig mo pa yung dinaig mo pa yung isang engineer. Yung kasi ikaw biruin mo wala ka naman tax na binabayaran pero may 13 month at may bonus ka pa. Puta na kung sinasahuran ka nga ng 30, 50, 100k, 200k per month, lintik ang bonus mo nun. Gago! Diba? Lintik ang bonus mo nun. Pero hindi ko pa rin. May nag-comment, yun pala, guys. Matanda na kasi ito, ayaw ko na lang patul. Pero may nag-chat sa akin, gulat ako. Sabi niya, Jay, magpaka-practical ka na. Kagatin mo na yung 10k. Yung 10 million. Ikakaahon mo ng... Kaya pala ito Kaya siya, dati rin siyang supporters ko na nag-i-sponsor nung panahon na charity ko. Hindi lalaki siya, lalaki Gulat ako. Tagal niya hindi nagparamdam. Sabi niya sa akin, no? Alam mo, Jay, tanggalin mo yung pagiging maging practical ka na. Sabi niya sa akin,
alam ko na alam mo kung nasan si Pastor. Sabi ko, ha? Di, binabasa ko eh. Alam ko na alam mo siya. Sabi ko, tarantadong to. Yung prinsipyo, hindi ka mabubuhay niyan. Sabi niya sa akin, hindi ka mabubuhay ng prinsipyo, maging practical ka. Kung alam nyo man, kung alam mo man kung nasan si Pastor, ituro mo. Yung 10 million na yun, yan na yung ikakaahon mo sa buhay mo. Gago! Hindi kasi, ito alam kasi nung sponsor ko dati na yun, ngayon, binlock ko na siya. Alam niya kasi kung gaano talaga ako kahirap sa buhay. Ito hindi ako nagpapawa effect sa inyo, pero talagang alam niya, kung alam ng mga sponsor ko, noon pa man, sa charity, nung nagtumutulong pa ako, hanggang ngayon tumutulong pa naman ako pero off-cam na lang. Alam nila kung gaano ako kahirap sa buhay, no? Pero kahit pa paano tumutulong ako, doon sila natuwa. Siguro sa akin. Pero ngayon mukhang hindi na sila natuwa kasi 'di ba, bago ako pumasok nga dito sa pagiging Duterte, dito sa panig ng mga Duterte ako nakahanay, no, ay marami talagang nagalit sa akin at yung iba na mga noon pa na nag-share ng blessing sa akin ay nagsilayasan na din kasi ayaw nila, gusto nila sa kay BBM ako sumuporta at hindi sa mga Duterte. So hindi ko naman din sinusumbat yun sa mga wala namang ano yun sa akin, okay lang yun. So ngayon nagulat ako na ganun yung sasabihin sa akin. Sabi ko, ang reply ko na lang sa kanya at ngayon sasabihin ko dito, sa'yo na lang, gusto mo ikaw na lang, sa'yo na lang 10 million. Posible pa daw na prinsipyo pa rin daw yung tatanawin ko. Oo, sabi ko, anak ng tete. O kaya sabi niya, makipagtulungan daw ako sa Banateros. Sabi ko, gago. Sabi ko, naniniwala ka naman kay Banat Bay, kako na alam niya. Nagjo-joke lang kami. Anong tingin niyo sa amin? Napaka-ano na ba namin na alam namin kung nasan si Pastor? Si Raulo. Baka nga yung mga tiga kay OJC, hindi rin nila alam eh. Kami pa kaya na normal, ano lang kami, mga baguhang, lalo na ako. Puta na ka, kung meron man siguro, mas mauuna siguro sila Banat Bay na malaman nila bago sa akin, putangin ng yan. Gago! Ano na daw, praktikalan na. Dapat daw, ano ko na daw yung 10 milyon, na daw ikakaahon ko sa kahirapan. Hindi na daw ako magtsatsaga na mangupahan, na magbayad ng renta buwan-buwan, hindi na daw problema, yun na daw yun. May bahay na daw ako, may pang negosyo. Sabi ko, sa inyo na lang, sige, bala po kayo, yung kagustuhan niya yan binalak ko na lang. Sabi ko, hindi ko na lang sagutin. May mga nasa 70 years old na rin siya. Paano kung may desperado na gustong magkapera? Basta na lang hambalos ng ibang tao, sabihin si Kibulo yun. Di sila dapat oo nga yun yung masama. Tapos wag naman sana mangyari. Pag nalaman yan sa mga pinangloloko niya, wala nang manonood dyan. Laos na baguhin niya muna pangalan niya at muka. Sa sobrang sip-sip ni Rayuma na mukha ni Abe. Hindi ko talaga ewan ko ba bakit may ganun. Siguro ayan ito na lang siguro kasi ako dumaan din yung pera sa akin sumasahod nga ako ng mahirap na magkwento ang laki ng sinasahod ko nung panahon ng charity, diba? Kung talagang masilawin ako sa pera, puta na, sa totoo milyonaryo na ako ngayon. Hindi, sa totoo lang, alam nyo ba, hindi po mababa ng 100k ang sahod ko nung sa charity. Pera pa yung mga sponsor na ibinibigay sa akin. Oo. May kung inipon ko lahat yun, hindi naging madamot ako. Iasa ko sa mga sponsor yung mga pabahay project ko noon sa Bicol at dito sa yung mga project ko lahat nung buo ilang taon ako nag-charity kung inasa ko sa
sa sponsor yan. Puta, nang yaman ko na ngayon. Pero hindi pa rin ako hindi pa rin ako naging sa sarili ko hindi ako nagpadala Ayun yung pinaka araw-araw kong iniisip na hindi ako magbabago nang dahil sa pera. Pero putang ina tong mga to, may sahod na sa YouTube, may 13 month pa, diba? May bonus pa nga, dahil marapit na bare months May bonus, may 13 month pa. Gago! May special visit pa ata sa ewan ko. Lupit, no? Sana all, no? Oo. Bakit sigurado na ba ibibigay nila yung 10 million? Yun pa nga isa dun Hindi. Check mo GCash mo, close account kasi bangko ko, GCash lang pang dinner. Siya, ba't ka nagpadala, ma'am? Oo, ma'am, magalit yung boyfriend mo. Magtatagaytay pa naman kayo, sabi mo. Oo, magalit yun, magtatagaytay pa naman kayo, wala kayong pang-date. Wow, maraming salamat. Sakto, wala talaga. Maraming salamat, Ma'am AJ Warriors, ha? Galing ni Ma'am AJ Warriors. May 500 ako pang chokes to go bukas. Salamat, Ma'am AJ, ha? Thank you, ha? Doon yan pala si Ma'am AJ. Ay, walang naka-live sa Banateros? Hindi sila nag-live? Ay, gagi, naka-live na pala si Banat ba? Hindi niyo ako sinasabihan, mga loko kayo? Uy, naka-live na pala si Banat ba? Ito mga to.